So, welcome guys sa ating live market update. So, previous market update natin, recap natin sa gold, no? So, if natatandaan nyo yung market update natin, bullish bias tayo as long as mag-hold above dito sa 3352 key level. Nakita natin, malakas pa rin yung bullish momentum, no? So, hindi siya nag-pull back sa key level natin, pero tama yung bias natin na pataas. So, ipaghanap ka ng buy trade, so, maganda mag-entry malapit sa key level or price below key level, no? Sa example ng maganda mag-enter ng buy dito. Kung nakita niyo naalala niyo to, if nag-price hold above dito sa key level, magandang enter ng buy. Same rin dito sa key level na ito and ito. So, ngayon naman, key level natin today is itong 3390 at 3395, no? Makita natin sa 1 hour time frame, if napag-buy ka dito malapit sa key level, maganda mag-entry ng buy dyan, no? Basta mag-hold above sa key level, no? So, punta tayo sa lower time frame. Ito yung nakamark kaninang umaga, kaninang hapon, PM, no? So, itong 3395 key level yung binabantayan natin, and nakita natin dalawang beses na siya nag-retest, no? Nakita natin yung rejection sa key level, kaya tayo bullish bias. As long as nag-hold above sa key level, mas maganda mag-enter ng buy position. So, based pa lang dito sa price action and market structure na meron tayong bullish market structure na nag-create ng higher high, higher low, or swing high or swing low. So, titingnan natin dito na nag-create ng pullback move dito. After mag-pullback, dun tayo maganda mag-enter ng buy position, no? So, kanina dito nakapag-trade tayo ng buy position dito, nakita natin tumaas na ang gold. So, also dito rin nangyari yung pag-price in ng information sa key data sa US, no? So, kanina meron tayong GDP, no? Key data to sa US na may impact ito sa USD currency and sa gold market. So, nakita natin yung forecast data ay 3.0%, no? And actual data ay 3.3%, no? Ibig sabihin lang naman nito is nag-exceed sa expectation yung result ng data, kaya nag-cause ito ng USD bullish sentiment. Kaya nakita natin bumagsak. So, dito punta tayo sa 1 minute time frame. So, dito yung data release ng GDP, no? So, anong oras yon? 8:30. Makita natin 8:30 PM yan sa PH time. So, after ng data release, so if nakita mo na bullish sentiment sa USD, ibig sabihin bearish sentiment sa gold. So, inversely correlated lang sila. Makita natin maganda mag-enter ng sell dito. And if napag-sell ka dyan hanggang sa key level, so maganda mag-exit ng position malapit sa key level dahil possible mag-hold above sa key level ang price, and which is nangyari siya. So, may bayad ba yung may sound? Hindi natin alam. So, may echo pa rin ba? So, sa gold, nakita natin nag-hold dito, may buy signal gamit yung trading system. May key level tayo sa 3395. Nakita natin nagkaroon ng bullish momentum, bullish price action. Nakita natin tumaas na siya. So, tingnan natin ang tinaas na ito. Nasa 170 pips or 180 pips yung bullish move. Kanina meron tayong buy signal. Nakita nyo to kanina sa signal alert natin. Sa gold, meron tayong buy kanina 10:24 PM siya nag-alert sa price na 3,408. No? So, saan ba yung 3,408 dito? So, after mag-close ang candle, mag-alert yan. And if nasabayan mo yan, almost 48 pips yung bullish move. So, pwede mo gamitin yung trading system natin. Basta, sabayan mo lang yung mga signals. Then, apply mo lang yung mga tuturo natin sa trading system natin. Yung key levels, market bias, and fundamentals and market sentiment.
So, ayun nangyari sa gold market recap. So, question ulit guys, nagka-echo pa rin ba? Yung isa naman walang sound. Elsa, baka ikaw lang yung walang sound. Sa iba merong sound naman. So, sa'yo yung problema, hindi sa amin. Check mo if naka-mute or baka sira na phone mo. Sir Jesse, nag-echo pa rin ba sa'yo? Yung echo ba, malakas ba? Alam bakit nag-echo na yun? Lipat tayo next session natin sa voice channel naman. Pero yung iba, baka naka-max yung volume nyo sa akin. Or baka hindi kayo naka-headset. Kasi sa side ko naman, di naman ako naka-speaker na magkukos ng echo. Wala naman naka-on yung mix sa inyo na magkukos ng echo. So yung source ng echo is baka sa inyo. Parang video okay. Kasi check ko yan after i-record yung market update. Kapag check ko naman yung sound ko, wala naman echo. Yung source ng akin walang echo. Baka sa inyo na mismo yung nag-echo. So continue lang tayo. Sa Bitcoin, sa USD pala, nakita natin bumaksak ang USD, no? Okay natin sa 1 hour time frame. So, review natin yung August 25, pinanto nung Monday. So, after mag-drop nung Friday, no? So, naka-recover, no? May buy signal tayo, tumaas. Ilang pips to? Nasa 90 pips. Then, kahapon naman, nag-drop naman yung USD. May sell signal sa taas. Almost 80 pips yung drop, no? Taas. Baksak ang USD. So, bias natin dito. Tignan natin sa 4 time. So, mag-end na kasi yung weekly time frame na, yung monthly time frame, no? Bukas, last trading day for the month, no? So, possible i-retest ng USD yung key level na to sa taas. If mag-hold yung price dito sa previous key level, mag-hold yan, no? So, if mag-hold yan, maganda mag-buy sa USD. Basta magkaroon ng bullish momentum or mag-hold sa key level. So, if mag-buy ka ng USD, ibig sabihin mag-sell ka sa Euro USD, inversely correlated. So, possible i-retest tong key level sa baba. Sa Bitcoin naman, alam natin, naka-recover na yung Bitcoin sa drop, no? So, titingnan natin sa 4 time frame. So, may sell signal sa taas, nag-drop, may buy signal, and nag-pull back pataas, sell signal, nag-drop ulit. So, right now, naka-recover na siya. So, normal lang yan, pullback move, no? So, overall, bearish bias pa rin tayo sa higher time frame, no? After mag-create ng all-time high sa taas, almost nasa, anong price yan? Nasa 124k yung all-time high, and after ng all-time high, is nag-cause ng profit taking, no? Ibig sabihin ng profit taking, madami nag-exit ng position, madami nag-exit ng buy position nila. So, ibig sabihin, maganda mag-exit ng position, profit na tayo. Kaya nagko-cause ng pullback or profit taking na move, no? Mabilis yung baksak. Ay nakita natin bumaksak yung Bitcoin after mag-create ng all-time high. So, normal lang yan sa market, no? So, ano ba yung expectation natin bukas, no? Dahil nag-bullish move na yung gold. So, anticipating natin na possible mag-pullback yan bukas, no? Siguro tataas pa yan lalo. Then, pullback move. Then, if after mag-pullback dun, maganda mag-enter ng buy position or swing trade, day trades, scalp trade, no? Kahit anong trading style. Depende yan sa key level bukas, no? Abangan lang natin key level bukas. So, right now, if naka-buy position ka, maganda mag-secure partial sa taas, no? Or mag-exit na ng position dahil possible mag-pullback yan.
So, possible i-retest tong 3395 or 3390. And tingnan natin if i-retest yung key level na to and maghanap tayo ng buy position ulit dito. Question guys. Okay na pala Elsa, naririnig mo na ako? Okay. Nag-echo pa rin ba? Kailangan ko na itong baka masyadong malakas yung mic ko kahit naka low volume na. So question guys, pwede kayo magtanong anything related sa market update or questions sa trading overall. Melody, nag-live trading ka na ba? So nanggamit ba yung trading system natin? Na-apply mo ba yung mga tinuturo course? So if may question ka, pwede ka magtanong sa akin, no? Saan ka nahihirapan? Question guys? If may question kayo, kung may question ba kayo sa trading system natin, sa signals, sa key levels, saan ba kayo nahihirapan sa trading? Baguan lang ba kayo sa trading? Mostly kasi dito is kilala ko na sila. Ito kanina may buy signal, no? Inom na akong water. Profit to. Fundamental, enroll ka sa course natin. So, pwede mo rin aralin yung mga free webinar natin sa Discord. So, makita mo naman dito yan sa educational channel natin. Pwede mo panoorin yung introduction sa trading system, introduction sa fundamental course, paano gamit yung MT5 app, trading basics, and pwede mo panoorin mga previous market update natin. So, madami tayong mga lesson na tinuturo doon. Prudential. So, kadalasan kasi mga trader guys, walang alam sa fundamentals, kung paano basahin yung mga data, interpret yung data. Kapag kasi sinabing fundamentals, mostly mga trader, itutukoy nila is news trading, no? Or yung mga high impact news. Pero yung fundamentals, it's more, marami pang factor yan, no? Kung ano yung narrative ng market, yung economic data report, no? Fundamental catalyst. So, hindi lang yan economic news, no? Mayroon tayong mga sentiment sa market na tinitingnan, no? Okay. So, sa economic data report, pinakasimple lang naman, dapat meron tayong website na ginagamit. So, yung gamit ko is investing website, no? Economic calendar. Pwede nyo puntahan yan. So, pwede nyo i-filter yan ng mga bansa na yan. Ito yung mga key
Then important yung 2-star and 3-star lang para makita natin yung mga data report, no? Then dapat alam natin kung alin mga key data, mga relevant, no, sa trading, no? Yung iba kasing data report is useless siya or irrelevant, no? Hindi masyado malakas yung impact sa market. Sa example dito, Thursday, yung relevant data dito is yung GDP sa CHF. Then sa USD naman, ito naman yung PSE, GDP, initial jobless claims, no? And the rest is irrelevant data. So, dun pa lang dapat marunong tayo mag-filter out ng mga economic data report kung alin yung may impact sa market. Possible ba ma-hit yung 3,500 sa gold? Yes, possible yan. Yung prediction ko nga this year is nasa 3,600 eh. Yung prediction nandito, 3,500 nandito. Yes, next month possible yan if magtuloy-tuloy ang bullish momentum, lalo na if meron tayong fundamental catalyst na magkakos ng fear sa market, magkakos ng demand sa gold market, or magkakos ng bearish sentiment sa USD currency. So as of now guys, based pa lang sa price action, napaka bullish bias tayo. So actually ilang weeks, ilang months na tayo bullish bias sa gold, no? Napanood mo yung mga previous market update natin. So pwede nyo panoorin yung market update natin dito, mga kailan pa, since January 15 pa ata tayo bullish bias. Panoorin nyo lang yan. Yun ang may market update natin is bullish bias sa gold. Mataas pa rin. So sa 4 time frame guys, so i-trade tayo, dapat tingnan na rin natin yung time frame sa mataas, no? Like 4 hour, daily, weekly, monthly. Makita natin sa 4 is consistent na malakas yung bullish momentum gold. So based pa lang sa price action and market structure, form ng malakas na bullish candle. Example ng malakas na bullish candle, ito. So based pa lang sa candle is compare sa mga bearish candle is mas malakas ang mga buyers compare sa mga sellers. And if titingnan mo naman yung candle ng mga bearish candle, yung kulay red, is nagkakaroon ng rejection wick, no? Ibig sabihin, mahina ang mga seller. So dyan pa lang dapat marunong tayo magbasa kung ano yung price action market. So kaya sa group chat natin, ilang beses kasi sinabi na hold above key level, bullish buy sa gold. And sa previous market update natin, lalo na dito sa last week, no, nagkaroon ng bullish momentum. And nung Monday, dyan pa lang guys, parang sign or hint na yan na kung ano yung direction ng market for the week, no? If may nakikita kayong ganyan na movement, no, dapat yung bias natin leaning towards na bullish bias, no? If may nakitang ganyan, maganda ba mag-sell? Yes, pwede kang mag-sell sa mga pullback move, no? Example na maganda mag-sell dito sa sell signal, pullback move, nakita natin bumagsak. Bumagsak dito. Bumagsak rin dito sa sell signal. Bumagsak. So pwede mo na i-take advantage kung saan magkakaroon ng pullback move, no? Anticipate mo. Example dito, kaninang umaga, nag-pullback move, no? After mag-bullish move dito. So siguro, bukas ng umaga, magpo-pullback move yan, no? If wala masyadong fundamental driver na pataas ang gold, siguro tataas mo na siya, then pullback move. Then, continue ulit yung bullish move, no? Or i-retest yung key level dito. Depende yan sa market bukas. Or saan yung key level, no? Yung key levels natin sa 3D system is automatic yan lumalabas, no?
So, paano malaman pag may confirmation sa demand entry? So, what you mean demand for sa key level, no? So, example ng confirmation kanina. So, sa trading system kasi may mga confirmation tayong ginagamit, no? Example, balikan natin yung market dito. Lagyan natin ng market bias. Nakatago kasi. Bottom right. So, practice tayo, no? Tingnan natin yung market. Balikan natin yung nakaraan. So, makita natin na kanina, 'di ba? Mayroon tayong USD news, no, na bullish sentiment. Kaya bumagsak ang gold kanina. Eh, nakita natin bumagsak na, pero alam natin na ma-price in agad 'yan. Eh, depende sa market kung anong gagawin 'yan. Tingnan natin. O bumagsak. Then nakita natin yung candle nag-form ng ganito sa key level. So yung key level na to automatic lalabas, nasa 3396 yung key level, no? Then tingnan natin yung candle formation sa hard time frame. Ito naman yung 15-minute candle and ito naman yung 1-hour candle. Kung titingnan mo yung candle formation, nagkakaroon ng rejection. So ito yung rejection na tinutukoy natin. Continue natin yung backtest. And nagkaroon ng buy signal, no? Lalabas lang ang buy signal after mag-close ng candle na ito. And kanina nakita natin yung alert niyan sa Discord. Tingnan natin yung alert niyan kung kailan nangyari yan to. Nag-alert siya ng 9 PM, no? So sa 3396 siya nag-alert, no? Gamit yung alert signal natin sa Discord. So anong oras yon? So nakita mo 9 PM kung saan siya nag-alert. Eh nakita ng bullish move. So based pa yun sa candle formation, then nagkakaroon ng rejection sa key level, may buy signal. So i-list natin lahat ng confirmation natin gamit ang trading system. So una, meron tayong buy signal, no, sa 1 minute time frame. Pangalawa, meron tayong key level, no, price rejecting key level. So meron tayong rejection sa 1 minute time frame. 1 minute time frame, ito makita natin. Meron tayong rejection sa 15 minutes time frame and sa 1 hour time frame. Kung makita nyo guys, yung time frame parehas lang yan. Parehas lang ng price yan. Iba lang ng formation ang bawat time frame. Pero overall, parehas lang yan guys. Confluence na lang yan. Ipakita natin na pare-parehas yung ginagawa ng candle. Pangatlo, meron tayong market bias na bullish bias sa time frame. Ito yung tinutukoy natin na bullish bias. Ito sa baba, sa lower right. Ibig sabihin, sa daily time frame is bullish yung candle formation. So ayun yung mga confirmation natin kung bakit tayo maganda mag-enter ng buy kanina. So continue natin to. Ay nakita natin, tumaas na siya. So nakita mo yung candle formation, nag-close yung 15 minutes candle. Then next candle automatically tumaas, no? After mag-form ng rejection candle sa 15 minutes time frame, and nakikita natin sa 1 hour time frame, nagkaroon ng bullish move. So price action 101, nakita natin, no, kung paano mag-form ng candle. Lalo na may confirmation tayo gamit yung trading system, meron tayong buy signal, rejection sa key level, rejection sa higher time frame candle, meron tayong bullish bias sa higher time frame. So ganyan lang yung system natin, napakasimple lang. No need to complicate, no? Then combine natin sa market sentiment and fundamentals, no? So may buy signal rin kanina and tumaas pa. So ayun example kung paano gamit trading system guys. If nag-enroll kayo sa session natin, pwede nyo aralin yan dito sa trading course. Meron tayong guide or
paano gamitin yung trading system, yung may mga students ko lang may access nito. Meron tayong price action, trading system, paano gamitin ang trading system sa TradingView. Then meron tayong fundamental course, i-send ko yun sa email nyo. So yung example na ginawa ko is scalping siya kasi nasa 1 minute time frame tayo. Pero pwede mo rin gamitin yung trading system sa day trading and swing trading, no? Kung titingnan natin sa higher time frame, may mga signal rin tayo dyan. For example dito sa gold, may buy signal tayo dito. If nakapag-buy ka dito nakita mo nag-hold ka ng matagal, meron kang almost 1,000 pips, no? Tinaas ng gold. Sa Bitcoin naman, if napag-sell ka sa taas, sa all-time high, may mga sell signal tayo, pwede mo i-hold yung mga position na yan. Dahil if nasa mataas na time frame tayo, mas mataas yung accuracy ng mga signal natin dahil mas solid yung price action sa higher time frame. Compare mo sa 1 minute time frame na choppy or madaming false signal. So yung sa system natin kasi naka-filter out na yung mga false signal kaya madalas makita natin yung mga signal natin is naka-align sa market structure and price action, no? If bullish yung structure ng gold, so lalabas lang dito is yung mga buy signal lang. Ay nakita natin may mga buy signal tayo dito. Nakita natin tumaas ang gold, no? So then non-repaint rin yung mga signal natin, hindi siya katulad ng ibang mga indicator na repainting or nagbabago ng position. Non-repaint ibig sabihin hindi siya nag-change ng position or signal. If may buy signal na lumabas dito, dyan lang siya lalabas. Hindi yan magbabago ng position. Kaya nire-record natin yung win rate, no? Based lang sa signals, no? Wala pa yung fundamentals market sentiment na tinuturo natin. Yung win rate na to is purely based lang sa signals, no? Nire-record ko yan. Every week, makita natin dito yung win rate na sa 67%. If mag-trade ka lang based sa signals. So, may question pa guys. So, end na natin yung market update. Kanina pa tayo naka-live.